Nung early this year, mga kaibigan, napansin namin na may tumutubo ito na balabeke. Tinanong namin siya, ate kaya ano yan? Wala yan, parang beke lang yan. May kote, medyo lumalaki. Baka goiter, sabi namin sa kanya. Nung lumaki pa ng lumaki, sabi namin, ipatingnan mo na. Dinala niya sa ospital, biopsy. Ang sabi sa kanya nung una, benign. Okay? Benign daw. So, tinanggap niya, tinuloy niya yung mga biyahe niya, nagpunta siya sa Bermuda. The first ever Pinoys na nakarating sa Bermuda, si Ate Kay at si Bumay. Tapos bumalik. Pero nung nasa Bermuda, parang nabutas yung dalawang butas. Parang lagi. Oh. May problema ba tayo sa butas? Hindi. Kasi ano kasi, medyo lumaki. After nun, nag-Canada pa siya kasi mga natamuan niya yung mga kaibigan nakakontrata. So hindi nila pwedeng hindi puntahan. Baka may sakit na siya, ikidemanda pa. Double jeopardy. Pagbalik, ayun na mga kaibigan. Dinala sa Manila Doctors Hospital. Tsaka nalaman na cancer siya. Tapos, finorward niya sa akin yung basa ng doktor sa sakit niya. Hindi ko maintindihan. Simple medical terms na malalalim. Something cancer versus leukola, kung ano man yun. The next time na bumalik naman siya sa hospital, tagal ko siya sa hospital, mga kaibigan. Nag-text siya sa akin. Sabi niya, hindi ko kaya ito. Noon pa man, ginusto ko ng magpa-benefit show. Siya ang ayaw. Ayaw niyang maka-storbo ng tao. Ayaw niyang nandihingi sa tao. Ganyan si Ate Gay, matibay yan, matatag yan. Nag-iisa sa buhay, pero lumalaban. Ito yung sakit niya, parang yung tumor. Kung sino po sa inyo sa medical field, mucoepithelioid cancer versus squamous cell carcinoma. So, inisip ko, ano yan? Ano ba sa sakit na ito? Tinanong ko, wala naman ako. Hanggang sa nag-text siya ulit. Baka may kilala kang magaling na dalubhasa na pwede akong operahan. Kasi sabi daw ng doktor, incurable na. Pero baka may kakilala kang magaling na doktor na dalubhasa na pwede akong operahan. Pa-sponsor naman ako, LK. Gusto ko pa mabuhay. Para kaibigan, sorry po, yung inaasahan natin ngayong gabi na to, nag-enjoy naman tayo. Binigay natin lahat ng mga tao nasa likod natin kung ano yung performance na gagawin nila para po makasaya kayo sa gawin ito. At hindi kailangan sabihin kung ano ba ang talagang show, bakit tayo nandito. Hinayaan po muna namin mag-enjoy kayo, pero hindi po namin ginawa na pinataas namin kayo at saka namin kayo pinapagsak. Nangyayari lang po yung mga bagay nito para pasalamatan kayo. Una-una, kung ano man po yung nararamdaman ni Ate Gay sa mga oras na to, kung ano man po, kung grabe, kung ano man sakit ang nararamdaman niya sa mga araw na to, parang nawawalan na tayo ng osyan ng pag-asa. Mga kaibigan, tandaan po natin, yung salita ng Diyos, kahit na sino o kahit anong sabihin pa ng doktor kung anong maramdaman meron ka, in the name of Jesus, gagaling ka. Amen! Amen! Ngayon ko lang isi-share sa iyo. Ang naranasan ko ng COVID na muntik na rin ako. Nung papasok pala ako sa hospital. Muntik ba? Oo! Sinabi na agad ng doctors kay Mr. Toviero, producer dati ng program, he might not make it. Ganun ang sabi ng doktor nung pumasok ako ng COVID ko. Pero alam mo, Ate Gay,
Sa buong 2 weeks na andun ako sa hospital, isa lang ang pinanghawakan kong salita ng Diyos. Exodus 15, verse 26. I am the God that healeth thee. I am the God that healeth thee. I just say the word and I will heal your disease. Ate kayo, walang gamot, walang doktor na makakapagalit sa ating ate kayo. Si Lord lang. Ito yan, Ate Kay. Mahal ka namin, ate kayo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil yan ka sa ganyang posisyon ngayon, ibig sabihin, nakarating ka pa nga dito. Ito kasi hindi ka na pwedeng palabas sa hospital. Kung ako'y kukulong na kita. Pero bakit ka nandito? Nakatayo ka pa rin dito. Ang ibig sabihin, in the name of Jesus, in Jesus' name, You will be healed, ate kayo. Tsaka ate kayo, ang dami ng cases ng cancer na tinaningan, pero nagtagal. In Jesus' name, you will be healed. Pwede mo ba natin yung gano'n ang kamay natin lahat kay Ate Gay? Ate Gay, in the name of Jesus, you will